Balat kayo ba ang lahat? Mapayapang araw ng Miyerkules Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Melchizedek. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas, subalit puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. Gayon din naman, mukha kayong mga taong banal, subalit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang kalooban. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nagtatayo kayo ng mga monumento para sa mga propeta at pinapalamutian ang mga bantayog ng mga banal na tao. Sinasabi ninyo, kung tayo ang nabuhay sa panahon ng ating mga ninuno, hindi sana sumang-ayon na patayin ang mga propeta. Kaya kayo ang umaamin na mga anak kayo ng mga pumatay sa mga propeta. At ngayon, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno." Natutuwa ka bang makipag-relate sa mga taong mapagbalat kayo? Siguradong hindi, ano po? Hindi mo kasi alam kung ano ang nasa likod ng kanilang mga papuri at ngiti. Parang ahas na nagpapalit ng balat at kulay. Sa ebanghelyong napakinggan natin ngayon, pati ang Panginoong Hesus ay galit na galit sa kanila. Samantalang, panatag ang ating kalooban kapag bata ang ating kausap. Kasi mga bata, they say yes for a yes and no for a no. Ang taong namumuhay sa katotohanan ay parang malinaw na batis na nagsasalamin ng kalangitan. Maligaya siya at kaaya-aya sa mga nakapaligid sa kanya. Ang pagmamahal sa katotohanan ay pagmamahal sa Diyos dahil ang Diyos ay katotohanang walang hanggan. May mga yumayaman dahil sa pangungurakot at pandaraya. Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Ang gumagawa ng pandaraya ay hindi mananahan sa aking bahay. Ang nagsasabi ng kasinungalingan ay hindi magtatagal sa harap ko. Ang aking mga mata ay nakatunghay sa mga matapat sa lupa na tumatahan sa piling ko mula sa Salmo 106:7. Kaya, sulit ba ang mag-enjoy ng karangyaan sa lupa kung hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sikapin natin maging totoo sa ating mga pananalita, pakikipag-ugnayan at trabaho. Alagaan natin ang pusong dalisay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, katotohanang walang hanggan, turuan mo kaming tahakin ang landas ng kalinisang budhi upang maangkin namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal.
Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.